Okay, alright. Update po tayo sa Kimpaw ka na for today. Bago natin umpisa nating update, gusto ko lamang po introduce sa inyo ang ating YouTube channel. Pasok intro. Okay, alright. Ito naman tayo guys. Update patungkol sa Kimpaw for today. Kaya ayun dito sa ating legit na sources ay spotted po sila Kim Chiu at saka si Paolo Avellino sa celebration ni Mr. Teo na kung saan po ay talagang yun yung celebration na kitang-kita ng mga netizen ang sobrang kilig na ang dalawa. Yung as in na wala na silang pakialam sa kanilang kapitbahay or sa kanilang mga kasama. Kasi nga po, spotted yung moment of truth po nila. Ayon din dito, si Mr. Paolo daw ay nagbigay daw or di kaya ay siya daw yung nag-asikaso kay Kim Chiu sa celebration na iyon. Wow na wow! Ang sarap naman sa pakiramdam guys na si Paolo Avellino ang nag-asikaso kay Kim Chiu sa celebration na iyon. O diba? Sino ba naman ang hindi masisiyahan sa balitang yan na ihatid natin kung yung mga balitang yan ay nagbibigay naman ng saya sa mga madlang Pilipino? Very excited nga po yung mga netizen ang nakatingin daw sa kanila at yung mga bisita daw na invited dun guys ay halos yung eye of beholder daw ang Kimpaw sa kanilang mga eksena at kaganapan. Kaya sabi dito ay mas lalo daw na silang naging swift sa mata ng publiko at sa mata ng mga ilang mga celebrity na nakatingin sa kanila o mga invited dun sa celebration ni Mr. Teo po. Maging po si Ma'am Charo na Vice President or President ng ABS-CBN ay dumalo din sa celebration kasi nga po nandun ng Kimpaw na kung saan ang daming nakapakinig ng Kimpaw sa ngayon guys. Ito nga yung sabi ng mga iba na kahit anong iba po mga putik sa Kimpaw ay walang kumbaga is walang yan epekto. Dahil alam nila sa kanilang sarili na sila po ay nagtatrabaho para maging masaya yung kanilang fans at maging matagumpay yung kanilang para sa kanilang future guys. Kaya isipin nyo to guys nakipag-picture taking din si Ma'am Charo sa mga Kimpaw na kung saan po ay halos lahat ng mga nandun ay ang Kimpaw lang. Nakatake picture ni Ma'am Charo at biglang may ambush interview kay Kim Chiu at saka si Paolo Avellino. Sabi dito guys, ayon dito sa ating nasagap na balita ay panay iwas daw ang Kimpaw sa interview ni Paolo ni Miss Charo Santos. Charo Santos dahil alam naman natin na veterano si Charo Santos pagdating sa interview. Diba? Nakikita naman natin kung ano yung tinatawag na kalkulasyon ng utak ng mga alaga ni Charo Santos dahil makikita mo dun kung ano yung sinasabi ng katotohanan or nagsasabi ba sila ng katotohanan or hindi. Kaya hindi sila makapag-deny kung ano na talaga yung status nila dun guys. Kaya nga po, ito guys tinanong sila ni Charo Santos at ang sagot nila hindi daw nakasagot si Kim Chiu at si Paolo Avellino pero may sagot sila in a private message. Yun daw yung nasagap ng ating mga balita dito guys. Kaya ang sabi daw ni Charo Santos na ipagpatuloy lang ninyo ang inyong ginagawa dahil iyan ay wala naman kang natatapakan na tao. At panigid sa lahat ay kayo naman po ay pag success na kayo ay syempre pwede nyo naman aminin sa publiko kung ano yung kaganapan ninyo sa isa't isa.
Ito na naman tayo, gisagako naman tayo sa isang issue na kung saan po ay gusto ko na ibahagi sa inyo yung Instagram ni Kim Chu na kung saan po ay na-promote po siya ng Laentra na yung Hyundai, part po yan ng Hyundai na sasakyan na kung saan po ay magkasama sila ni Paolo Avellino. Doon na nag-endorse ng Hyundai na sasakyan. Kitang-kita naman natin sa Instagram ni Kim Chu na nag-endorse po siya ng ganun na sasakyan, and at the same time, kasama niyo po si Paolo Avellino. Eto guys, may mga konting tampuhan pala yung dalawa bago pala nag-endorse ng sasakyan sa Hyundai kasi ayon dito sa ating balita, si Kim Chu daw kasi ay parang hindi nagpaalam kay Paolo Avellino na mauuna na siya dun sa set. Ayan, at alam naman din natin na palagi na si Paolo Avellino guys ay palagi nga sinusundan si Kim Chu. At hindi lang po sinusundan kundi sinusundo pa niya si Kim Chu. Kung nasaan man si Kim Chu ay nandun din po si Paolo Avellino. Kaya ito yung mga tanong ng mga netizen kasi kung bakit hindi man lang daw nag-text si Kim Chu kay Paolo. Sabi naman daw ni Kim Chu ayon dito sa ating legit na sources ay hindi daw na-send yung kanyang message kasi nagmamadali daw ito papunta sa set at malalit na daw siya on that time. Ngayon guys, ito naman yung mga kwan ba? Mga sinasabi ng mga buzzers ba na baka siguro hindi na importante si Paolo Avellino sa kanya kaya hindi na siya naparamdam dahil nga umaaligid sa kanya si Sian Lim, which is ito guys kaya parang nagkaroon ng medyo mahabang tampuan daw ito dahil nakarating na pala kay Paolo Avellino yung about kay Sian Lim na umaaligid pa rin kay Kim Chu. Kumbaga is talagang gusto niya na makipag-ayos kay Kim Chu or gusto niya na balikan ulit siya ni Kim Chu guys. Ito kasi yung sa tampuhan ng dalawa gusto si Ellen magkaroon ng closure kay Kim Chu pero nadala lang siguro itong si Paolo Avellino sa lahat ng mga issues ba? Dahil kung isipin mo guys, hindi na dapat nakipag-ayos si Kim Chu kay Sian Lim kasi yan yung talagang sinasabi niya noon pa na hindi na makipag-ayos. Pero dahil dito nagkaroon talaga ng konting tampuhan yung dalawa at medyo nagtagal na 3 araw daw dahil sabi daw ni Paolo na kung gusto daw niyang balikan si Sian Lim, tapusin na lang daw yung kanilang tambalan kasi kumbaga is parang ang pangit daw tingnan na may boyfriend siya tapos may ka-love team siya. Siyempre, hindi mo maiiwasan doon yung kissing scene ba? Yun yung sinasabi doon at saka sa mga movie pa naman ng mga Kim Pao sa ngayon guys is may mga kissing scene, diba? Ay, ang daming nagsasabi na yun daw yung gusto mapatunayan ni Paolo Avellino kay Kim Chu kung ano talaga daw yung kanyang decision patungkol dito. Yun daw yung reaction ni Paolo Avellino. Kaya yung tampuhan nila is 3 araw at basta 3 araw lang daw and then nagkaayos ulit yung dalawa dahil linambing ulit siya ni Paolo Avellino. Kaya yung tampuhan ng Kim Pao guys na paglambing ng pala ni Paolo Avellino ay okay na pala sila. Kaya ang mga netizen dito ay kumbaga is nag-aabang talaga kung ano talaga yung totoong nangyayari sa kanilang dalawa. Ito na tayo sa another balita guys na kung saan po ay nagsiselos si Kim Chu sa kausap ni Paolo Avellino. Ito guys nung nag-exercise pala sila na yung yung tumatakbo sila na kasama nila si Darren Espanto at saka mga iba nilang kasama sa Showtime ba? Ay
May napabalitaan tayo yun dito sa ating legit na sources ay may bigla daw tumawag kay Paolo Avellino on that time. Ngayon, sabi daw ni parang yung hindi naman pala sinabi kundi pinakiramdaman daw siya ni Paolo Avellino si Kim Chiu pa. Kasi nga, diba, todo alalay si Kim Chiu kay Paolo Avellino kahit saan man, diba, tapos halos sila lang yun nandun or halos kitang-kita mo yung pag-alaga ni Paolo Avellino sa kanya, diba? Pero at the time daw guys na may tumawag kay Paolo Avellino is parang nawala daw yung kumbaga is parang nawala daw yung nawalang gana or nawala sa mundo si Kim Chiu. Supposedly guys, kaya pala siya nawala ng mood tayo tumawag kay Paolo Avellino. Nang tumawag pala kay Paolo Avellino is yung kanyang kaibigan at tinatanong lang kung pwede ba daw na makisama o pwede ba daw na makisingit yung kanilang kaibigan pag sila'y nagjajarging ulit. Pero hindi ata naintindihan ni Kim Chiu kung bakit sino at kung bakit tumawag yun na tao. Dahil nga po, di ka na makikita na nagsisilas na si Kim Chiu. Dito natin din makikita na sobrang mahal na ni Kim Chiu si Paolo Avellino. At dito din natin makikita kung ano yung sinasabi ng kanilang puso ay marami din dito ang nagsasabi na mahal na ni Kim Chiu si Paolo Avellino. Hindi man din aminin sa publiko pero kitang-kita mo naman yung tinatawag na pagkamahal sa kanila. Diba? Kaya nga ang dami nagsasabi dito guys na sa konting selosan, diyan mo na makikita yung tinatawag na pagmamahal. At sa konting away, diyan mo na din may papadama na mahal mo ang isang tao. Diba? Tama naman yung mga hinala natin dito yung mga sarili natin opinion dito guys dahil nga sa konting tawag lang, pinadama na kagad ni Kim Chiu na si Paolo Avellino ay mahal na mahal niya guys. Kaya sabi ng mga ibang netizen dito na sana may totoong dahilan na yung proposal nila at ito pa dahil daw dyan guys na nalaman nila nagsiselo si Kim Chiu nung nasa showtime siya. Ito, diba, kailangan niya magpasaya ng tao dahil magpe-perform sa ang showtime kasi is show yan ng mga tao yung kailangan masaya ka, kailangan okay ka, kailangan yung kalangiti ka at joker ka, yung kibog ka ba. Ngayon, napansin daw ni Vice Ganda na parang ang lungkot-lungkot ni Kim Chiu sa showtime. Kaya, todo bully naman ang Vice Ganda kay Kim Chiu na nag-away daw sila or may tampuan sila ni Pablo kasi nga, kitang-kita mo yung facial expression ni Kim Chiu dun sa showtime. Parang pilit lang siya maging masaya or pilit lang ba? Yung hindi ba kagaya ng dati na kitang-kita mo dun kung gaano kasaya si Kim Chiu o gaano siya kaganda mag-host. Pero that time daw talaga guys, yung mukha daw ni Kim Chiu dyan is hindi daw naiipinta. Wala daw pinta ba? Yun yung sabi na ating mga legit na sources guys. Kaya ang dami mga netizen ang nagsasabi na bakit tinon na daw yung mukha ni Kim Chiu, bakit hindi daw siya masaya on that time. At marami din nagsasabi na hindi daw bagay kay Kim Chiu yung malungkot or yung walang saya yung mukha niya kasi mas maganda daw na masaya siya kasi ang daming napapasaya niyang tao. At ito naman si Vice Ganda. Siyempre alam naman natin si Vice Ganda na sobrang bullying taong to at saka talagang gusto niyang sabihin may tampuhan talaga yung dalawa Talagang gusto niyang paaminin yung dalawa na may something na ganun. Ayun sabi sa kanya guys is okay lang daw na nagkaroon ng tampuan ng dalawa. Basta importante daw, masaya sila sa isa't isa. Kaya laking tuwa ng mga netizen, pinasaya po siya ni Vice Ganda. Pinasaya po siya ni Vice Ganda sa kanyang pambaboli at bumalik na naman yung
yung pumalik na naman yung saya sa mukha ni Kim Chung Dat. Kaya maraan mga netizen pang nagsasabi na hindi bagay ni Kim Chu ang magkaroon ng tampuhan kay Paolo Avellino. Hindi po nila bagay magkaroon ng alitan o tampuhan para sa kanilang dalawa. Kaya sabi din ng mga iba din dito guys na mas maganda daw na wag na silang magtampo dahil ang pagtatampo kasi hindi daw yan maganda sa relasyon, kundi kaya it's not a good for relationship, it's not healthy in relationship na sabi na, which is tama naman na hindi naman pala healthy sa isang relasyon ang may mga tampuhan na medyo mahaba-haba at nadadamay natin yung mga kanilang mga trabaho. Yan po yung ay dito sa mga nasarap natin na balita guys. Kaya ito naman yung ating masasabi dito is pasalamat tayo dahil may mga matipunong tao pa na nag-a-advise sa atin sa ating mga updates at alam naman din natin na hindi lang naman para sa atin to kundi para din sa ating mga viewers. Shout out po sa mga viewers natin dyan, ng mga senior citizen, na kung saan ay sila po yung #1 fans natin sa ating YouTube channel. Sa mga basers naman dyan na walang ginawa kundi magsabi ng mga fake news sa atin, bahala po kayo. Ang importante, nag-a-update po ko sa inyo. Sa mga loyalista naman ng Kim Pao, proud ako sa inyo kasi patuloy kayong nakikinig sa ating YouTube channel. Pag-share at like naman po yung ating YouTube channel at isang malaking tulong na po ninyo yan para sa akin. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.